Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi kinahihiya ng iyong anak na makituloy sa bahay ni Santa Marta. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, mapaglingkuran nawa namin si Kristo sa katauhan ng kapwa upang magpatuloy mo kami sa iyong tahanan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang pasimula ng paghahari sa Huda ni Joaquim na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon. Tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Huda na naparoon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman. Baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, pahihinuhod ako at hindi ko na itutuloy ang parusang inihanda ko sa kanila dahil sa masamang ginagawa nila. Sasabihin mo sa kanila, sinasabi ng Panginoon, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo, at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulad ko sa silo at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungayaw. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta at ng lahat ng mga taong nasa templo ng Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila. Dapat kang mamatay. Bakit nagpahayag ka sa pangalan ng Panginoon na matutulad sa silo ang templong ito, mawawasak ang lungsod at walang matitirang sinuman? At siya'y pinaligiran ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang nangamumuhi ng walang dahilan, higit na marami sa buhok kong taglay, daming sinungaling na nagpaparatang, ang hangad sa akin, ako ay mapatay. Ang pag-aari ko'y di naman ninakaw, nais nilang punit, dapat daw ibigay. Panginoong iyong dinggin, ako'y iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko, di na ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Panginoong iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo. O poon, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin.
Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa ibang dako ng bansa na nakikisa din sa atin, sa mga parokyang nakikinig, sa mga kapilyang nakikinig na sakop ng ating parokya, isang magandang umaga din po. Magtataka ho tayo bakit ang ating gospel ay iba, no? Sapagkat pinagdiriwang ho natin ang kapistahan ni Santa Marta. Ito'y napakinggan na natin mabuting balita noong mga nakaraang araw na makikita natin kung sino ang naging bida sa ating mabuting balita. At yun ay si Marta. Pag nilayan natin ngayon, ano ba ang naging buhay ng magkapatid na ito? Si Marta at si Maria. Noong si Jesus ay naglalakbay, si Marta ang tumanggap kay Jesus sa kanyang tahanan upang ipadama din kay Jesus ang kanyang pagmamahal. Si Marta at si Maria, tingnan natin, ano ba ang mas ninanais ng Diyos sa ating buhay? Ang paggawa o ang pananatili sa Kanya? Pag nilayan natin tatlong mahalagang bagay na makikita natin sa dalawang magkapatid na ito. Una ay ang paggawa. Makikita ho natin kung paano sinalubong ni Marta si Jesus at ipinaghanda si Jesus. Napakinig po natin sa mabuting balita kung paanong gumawa si Marta noong dumating si Jesus. Sapagkat ang gusto ni Marta ay maibigay kay Jesus ang pinaka-the best. Ito ho ang ninanais ni Marta. Kaya ho siya gumagawa at ipinaghanda si Jesus. Kaya po kahit siya po ang nag-iisang gumagawa
ay pinagsumikapan niya po ito sapagkat ang gusto niya ay paglingkuran ang Panginoon. Ganun po sa ating buhay, lahat gumagawa, nagsusumikap sapagkat alam natin na may gusto tayong paglingkuran. Katulad ng mga magulang, gumagawa sila sapagkat alam nila na may tao silang kailangang paglingkuran. Lalo't higit ang kanilang pamilya, mga anak at mga mahal sa buhay. Tinitiis ang lahat, nagsasakripisyo para lamang sa larangan ng paglilingkod sa isang pamilya. Ganun po ang ginawa ni Marta. Sapagkat alam niya na darating ang anak ng Diyos, si Jesus. Kaya pinagsumikapan niya na kahit siya'y napapagod na, siya ay gumawa. Nagtiis. Diba't ganun din sa isang pamilya? Ang mga magulang ay nagsasakripisyo, nagtitiis, sapagkat alam nila na mahal nila ang kanilang pinaglilingkuran. Ganun ho, katulad ni Marta, alam niya na mahal niya si Jesus. Kaya nagsumikap siya at naglingkod. Pero mga kapatid, kahit tayo man ay gumagawa, meron pang mas higit na kailangan na inaantay sa atin ng Diyos. Ang tayo ay dumulog sa Kanya. Pangalawang kailangan nating pagnilayan sa ating mabuting balita ay ang panalangin. Mga kapatid, napakinggan po natin na isa sa dalawang magkapatid ay nakaupo sa harapan ni Jesus na nagpapahiwatig ng koneksyon niya sa Diyos. Na sinasabi din na si Jesus, sinasabi din naman ni Jesus kay Maria na siya ang pumili ng mas better part kaysa kay Marta. Kaya mga kapatid, hindi sapat ang paggawa lamang. Ang kinakailangan din natin ay meron tayong kakapitan. Meron tayong sasandalan sa ating buhay. Napakarami nating ginagawa sa pang-araw-araw nating buhay. Pero ano ba ang hiningi sa atin ng inang simbahan? Pag weekdays, 1 oras lamang na tayo'y makasimba bago tayo pumasok. Pag Sunday naman, ang hinihingilan din sa atin, 1 oras lamang na mapakinig natin ang salita ng Diyos. Sapagkat alam natin na si Jesus mismo, siya lamang ang magpupuno ng ating kailangan sa buhay. Kaya ninanais ng Diyos na sa araw nating buhay ay lumapit tayo sa Kanya. Kagaya ni Marta, kagaya ni Maria at ni Marta na gumawa at si Maria naman ay dumulog kay Jesus. Sapagkat pantay sana ang ating pagkilos sa mundong ito. Hindi lamang tayo gumagawa, nagtatrabaho, bagkos ang isipin din natin ay ang kung paano natin maialay, maidulog ang ating sarili sa Diyos. Because at the end of the day, wala ho tayong pagkukunan ng lakas, kundi siya lamang. At the end of the day, isipin ho natin, lahat ng natatanggap natin ay nanggaling sa Diyos. Wala ho tayong kailangang ipagmayabang sa Kanya. Sapagkat una't higit sa lahat, ang lagi nating isipin, ang buhay natin ay galing sa Kanya. Na kung anuman ang natatamasa natin sa mundong ito, dahil yan ay tayo'y binigyan ng buhay. Pangalawa, ang kailangan natin ay panalangin. Pangatlo, pagkatapos nating magdasal, ay kailangan nating manatili. Marami ho sa atin, nakakalungkot mang sabihin, pero pagkatapos magdasal at naibigay ng Diyos ang kanyang pangailangan, nananatili
pa rin ba? Yun ho ang tanong ho sa atin. Madalas pagkatapos ibigay ng Diyos ang biyaya na hinihiling natin, babalik ulit tayo pag may hihingin na tayo ulit. Babalik ulit tayo kapag may mga problema na tayo sa buhay. Babalik ulit tayo sa Diyos kapag may mga dagok na tayo sa buhay. Ito ho ang napakalalim sana nating koneksyon sa Diyos, ang pananatili natin sa Kanya. Yung nagsusumikap tayo araw-araw na maikonekta sa Diyos ang ating sarili. Yung nagsusumikap tayo araw-araw na gumising, kahit wala tayong hingin sa Diyos, sisimba pa rin tayo. Kahit wala tayong problema, sisimba pa rin tayo sapagkat alam natin na ito ang magiging lakas natin sa buhay. Kaya nakakatuwa, no, na isipin at makita, yun ba nga mga trabahante, yung mga nagtatrabaho, na bago pumasok sa kanilang trabaho, ay sumisimba muna. Sinisimulan ang araw sa isang panalangin. Na nagsusumikap din, na kahit maagang gumising, nagsusumikap at sasabihin, sapagkat ito lang po ang lakas ko. Siya lang po ang kailangan kong kapitan sa aking buhay. Katulad ni Maria at ni Marta, hindi lamang sila gumawa, hindi lamang nagdasal, bagkos na natili sila sa Diyos. Sana tayo rin mga kapatid, hindi lamang tayo gumagawa, hindi lamang tayo nagtatrabaho, tayo din ay magsumikap na ikonekta ang ating sarili kay Jesus sa pamamagitan ng pagdarasal. At pagkatapos nating magdasal, mulit-muli nating idulog ang ating sarili sa pamamagitan ng pananatili natin kay Jesus. Sapagkat lagi nating isipin, walang iisang taong makakatulong sa atin, kundi si Jesus lamang, ang Diyos lamang. At lagi nating isipin na sa huling hantungan, wala tayong ibang pupuntahan, kundi dun lamang sa Kanyang kaharian. At kung gusto nating makapunta sa Kanyang kaharian, manatili tayo sa Kanya. Gumawa, manalangin, at manatili. Yan po ang ibig sabihin at pinapahiwatig sa atin ng ating mabuting balita ngayong araw na ito. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Sa pistahang ito ni Santa Marta, alalahanin natin ang mga taong naglilingkod sa atin araw-araw. At hilingin natin sa Diyos na ipagkaloob sa kanila ang mga pagpapala at biyayang nais nilang makamit. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nanunungkulan sa bayan, naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Marta, tayo naway magkusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga pinagkakatiwalaan sa ating pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at matatanda, naway makaranas ng pangangalaga at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mananampalataya na naglilingkod noong sila ay nabubuhay pa, naway umani sa langit na mga bunga ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, humihingi kami ng biyaya ng paglilingkod. Marapatin mo
ang aming buhay at gawain ay maging mabunga para sa marami upang kami ay makapaglingkod ng katulad ni Marta. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito nga may alay. Mula sa lupa at bunga namin pagawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, dinarakila ka namin ngayong si Santa Marta ay ginugunita upang gaya ng hain niyang pag-ibig na iyong ikinalugod, pagindapatin mo rin ang handog naming paglilingkod. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat ka aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila ay mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan ng tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo. Ganyan din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyo natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin siyang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahan mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pagindapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal ni Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng poong San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, sama-sama nating aawitin ang panalangin tinuro niya sa atin. Nihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananbika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-alis mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sino man sa akin nananahan, mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kagubatan. Ang kaibigan'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Sa pag-ibig ko, kayo sana'y manahan. At pilit ko na kayo ay magmamahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kagubatan. Kaibigan'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Pinili kang hinirang upang mahalin, nang mamunga't bunga mo'y panatili. Umayo ka'y mamunga ng masagana, kagalakan walang hanggang ipamamana. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kagubatan. Ang kaibigan'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawan at dugo ni Kristo na aming tinanggap, huwag mong ipahintulot na kami sa kasamaan ay masadlak.
Sa halip pakundangan kay Santa Martang uliran, umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw. At makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Umaring talayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos.